Ako po ay isang churchgoer, Katoliko dati. Every Sunday, bago ako mamasyal, ay tumatambay somewhere dyan sa Central with friends at nagsisimba muna ako. Sa aking buong akala, I do my part to our Almighty dahil nakapagbigay na ako ng isang oras o dalawa sa Kanya. Hindi po ako palabasan ng Bible noon kasi wala akong Bible that time. Hanggang sa makasabay ko si Ate Emma sa tram, kwentuhan at di ko akalain na iisa lang palang building ang aming tinitirhan. In-invite na niya ako na sumama sa MIC Church pero sagot ko noon ay next time na lang po, may lakad din ako. Lumipas pa ang mga buwan, habang nasa pwesto kami, tumambay sa Central, may nangyaya sa aming nagpasama na pupunta sa kanyang kababata na asawa ng pastor dahil kinukuha siyang ninang ng mga anak nitong kambal. Sinamahan namin siya at tungko nga na meet si Dang with the twins. Wala sa bahay noon si Pastor Jess, kaya sabi na Rosemary Kaasi, napunta kami sa MIC Church bago bumalik sa Central. Habang andun kami sa hall ng MIC, nakita ko si Ate Emma na gumagawa sila ng beads crafting. Lumapit ako, nagka-interest akong matuto, kaya nag-enroll ako dito. Mula noon sa MIC na ako uma-attend ng service. Pag ako ay di na nakakapunta ng St. Joseph Church. Isip ko ay pareho lang para sa Panginoon. Ganun na nga po ang nangyari. Madalas dito na ako sa MIC nag-attend ng service. Hanggang may nag-invite sa akin na mag-attend ng Bible study. Lead pa ni Ate Ruth Espiritu noon. Wala pa akong Bible noon. Nasa bahay na ako, sabi ko sa sarili ko, Lord, wala akong Bible. Gusto ko sanang magbasa. Bumaba ako noon from 25 to 6th floor that time po. Nakakuha ako ng Bible na isinama sa mga newspaper na itinapon sa back door. Salamat sa Diyos, nakapagbasa na ako ng kanyang salita. Tuwing day off ay dala-dala ko ang aking Biblia na napulot. Pero unfortunately po, naiwan ko, nakalimutan ko saan nailagay. May program noon dito sa MIC Hall, lumang building pa. Nahiya ako magtanong dahil bago pa lang ako. Wala naman po akong Bible noon at pasulpot-sulpot pa rin pag nag-attend sa Bible study. Kasi pag may magyaya sa akin ng pasyal noon ay iyon ang priority ko. After service ay pasyal na ang nasa isip ko. Hanggang isang araw parang hinahanap ko ang magbasa. Nagdasal ako ulit. Sabi ko, Lord, wala akong Bible. Gusto ko pong magbasa. Again, in my inner mind, sabi sa akin, bumaba ako at maghagdan. Nakakuha po ulit ako ng Bible. This time, anong feeling meron? Napaluhan na po ako. Dito na po ako nag-start na mag-join na ako sa Master Life. Sa aking pag-aaral ng Master Life ay marami akong nalaman at natuklasan na malaking pagbabago sa aking pananaw tungkol sa aking pananampalataya. Dito nahubog ang aking personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Pagkaroon ako ng quiet time between me and my Master. Siya na ang naging priority ko sa buhay ko. Magtiwala at sumunod. Pagbabasa ng Biblia ay akin ang nakaugalian. Pagkakabisado ng mga verses ay unti-unti ko nang inaral na may kagalakan sa aking puso. Sa pag-aaral ng Discipleship Cross, dito ko naramdaman ang presensya ng Diyos. At tunay ngang He is alive. Dito rin ako na naginip ng isang puno na 2 beses. Unang puno, walang bunga. And the second ay isang puno na hitik na ng bunga. At ito ang naging basihan ko upang magpatuloy kahit hirap ako sa English. Pinanghawakan ko ang sabi sa akin ng Panginoong Jesus sa John 15:5. Behold, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral na may kagalakan hanggang binigyan kami ng individual report na tapat sa akin ang enter his gate with thanksgiving. Ang aralin po sa report ay ang Holy of Holies, Holy Place, Port, Slaughterhouse, Altar, Court, Priest, and so on. Inaral ko po ito ng buong puso at nag-research ako sa Happy Valley Library.
Nagpa-print pa ako ng mga picture ng most holy place and holy place para sa aking report. After ng gawain ko sa bahay, ay nagbabasa na ako ng Biblia at mag-aral sa Master Life. At tunay nga po ang sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Naramdaman ko po ang presensya ng ating Diyos na buhay nung mag-sign ako ng commitment sa book na ganito ang panalangin ko sa Kanya. Lord Jesus, I need you. I want you to be my Savior and my Lord. I accept your death on the cross as the payment for my sins, and I now entrust my life to your care. Thank you for giving me new life. Please help me grow as a Christian so that my life will bring glory and honor to you. Amen. Sa pag-sign ko po sa prayer, may inner voice po akong narinig na sinusulat ko ang name ko, pero ang sinasabi ko ay I do, I do, I do. Dito, ako ay biglang naisip ko ay ang moment na ikinakasal ako sa asawa ko na nag-sign ako sa aming marriage contract. Ganun pala ang naramdaman kong relasyon sa Panginoon. Sa ngayon, wala na akong hiling ang ipagpatuloy ang aking nasimula na relasyon sa aking master. At dalangin ko ito sa Diyos rin na maipasa ko sa aking mga anak ang makilala at maglingkod din sila sa ating Diyos na buhay. At nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng nakasama ko sa Master Life, sa pagtulong niyo po sa pag-grow ng aking pananampalataya. At salamat sa ating mga sharing na lalong nagpatibay sa akin upang magtiwala at kumapit. Huwag matakot sa anumang pagsubok dahil ang Diyos ay lagi kong kasama. God bless us all. To God be the glory. Ang ating aralin ay mahahanapan sa Lumang Tipan sa Genesis, Kabanata 12 hanggang talata 10 hanggang 20, ganito pong nakasaad. Pumunta si Abraham sa Ehipto. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon, kaya si Abraham ay dumako-dako pa sa timog sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, "Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti sabihin mong, magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin." Nang bumagta sila sa hangganan, napuna nga ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai. Ibinalita ito ng mga pinuno sa Faraon, kaya't inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, pati si Abraham ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawan ng tupa at kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Faraon, kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abraham ay pinatawag ng Faraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya ko naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo." Inuutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Ang ating ebanghelyo ay matatagpuan sa Bagong Tipan mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 23, at ganito ang sinasabi.
Pagkalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip. Kahit nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ito po ang salita ng Diyos.
Kagaya po ng aking nabanggit kanina, ang ating panuhing tagapagsalita sa umagang ito, ang presidente ng Union Theological Seminary sa Pilipinas. Siya po ay nagtapos ng kanyang unang kurso sa teolohiya, isang taon o yung taon na pumasok ako sa UTS. Kaya hindi po kami nag-abutan doon. Pagkatapos po na noon, siya po ay kumuha ng PhD sa Systematic Theology sa Vanderbilt University sa Nashville, Tennessee. Ang Vanderbilt ay isang Methodist institution. At noong 2013, nung ako po ay, kami ni Vida ay napadpad dito sa Hong Kong, sila naman po ay na-elect bilang presidente ng Union Theological Seminary. So ito po ay ang kanyang ikalawang termino sa Union Theological Seminary. Noong 1993, siya po ay pumasok din sa United Theological Seminary sa Minnesota bilang professor sa systematic theology doon. Napakilala ko na ang kanyang kabiyak at meron silang dalawang anak, si Zarin at si Joel. May madugang na sila kay Zarin pero nag-aantay pa sila ng apo. Huwebes pala yun, no? Miyerkules pala kayo dumating. Nung Huwebes, nagkaroon sila ng talk tungkol sa Bible, Empire, Belonging, and in the era of globalization. Nagbigay ng backdrop, historical backdrop sa nangyayari maging dito sa Hong Kong at ganun din sa mga ibang lugar sa mundo. At sa mamayang hapon, dun sa relaunch, ay magbibigay siya ng introductory lecture din sa tungkol sa Christian doctrine. At kayo po ay inaanyayahan na dumalo doon sa 7th floor, first and rooms 1 and 2. At sa pagkakatong ito, tayo ay bibiyayin ng Diyos sa pamagitan ng pagdala sa atin ng mensahe ni Reverend Dr. Eleazar Fernandez, ang presidente ng Union Theological Seminary, Philippines. So, I welcome you to the pulpit, Dr. Fernandez. Let us pray. Gracious God, may your Holy Spirit be with your servant and with your people as we discern together your word for our time and our place. Amen. Magandang umaga. Ayan, yan ay buhay. You are alive and enthusiastic, di ba? Naimbag na bigat. Maayong buntag. Maopay na aga, walang taga-Samar. Marhay na aga, walang taga-Bicol. Wala, di ba? Mayroon sigurong Ilonggo. Wala. Parang mayroong Ilonggo. Pero I'm sorry that I have to speak more in English at dagdagan ng Tagalog because alam niyo ako ay Bisaya. Bisayang dako. At nahihirapan mananagalog. At nakakatakot mananagalog. At saka mas mahirap yung Tagalog kasi mahaba yung words, di ba?
Halimbawa, pananampalataya, sa English, faith. Oh, isa lang. Wow! Naku, napakahirap. Di ba? At saka noong isang last year, mayroon kaming mga bisita galing sa Mindanao. Nung bumaba sila sa Ninoy Aquino International Airport, gusto silang sumakay ng bus, na yung van. Pero ang singil ay mahal 3,000 pesos. Di ba? 3,000 pesos from Naiya to Dasmariñas. Mukhang meron tiyatang taga-Bako ako dito. Ha? Di ba? Yung ating bisita. Yun, malapit. Kapitbahay tayo, Dasmariñas. Sabi na, magkano? 3,000 pesos, sir. So sabi niya sa driver, patawarin mo naman kami. Sabi ng driver, bakit? Ano pong kasalanan nila? Kasi minamahal niyo kami. Nako, delikado. Delikado. Minamahal daw. At saka, gusto ko sanang mag-aaral ng Tagalog. Ang problema, mas advance yung Cebuano kasi Tagalog. Di ba? Yung langgam sa kanila ay gumagapang, sa amin lumilipad na. Nako po. Pagkatapos, yung libang sa kanila ay recreation, sa amin ay dumudumi na. Di ba? Yung hinuhubog sa kanila ay sa amin nilalasing na. At saka tama pa yung Cebuano. Kasi sabi ng mga politiko, pag ako ay inyong inihalal, ako ay maglilingkod. Alam mo yung lingkod sa Cebuano? Ako ay uupo, paupo-upo na lamang. Kaya nga, hindi alam ng mga tao na yung nagsasalita pala na politiko ay Bisaya, Cebuano. Kaya umuupo siya. Lingkod nga. Lingkod ka, uupo. Kaya paupo-upo na lang. Yan ang nangyari sa ating politika sa Pilipinas. So, pambihira ito. At ako ay naging masaya dahilan doon sa Minnesota. Nako, ang hirap maghanap ng Pilipino. Minnesota is so white. Iba naman doon sa California. Because California, talagang maraming Pilipino doon. Doon sa amin, sa Minnesota, we have lived there for 26 years. From 1993 to 2013. Pagkatapos, I accepted the job at Union Seminary. Ngayon, pabalik-balik na lang. Sometimes 5 times a year. So every other month. Kasi nandoon may trabaho dito, 2 trabaho. Diba? Lalo na ngayon, 2 trabaho. Pag ako'y nandoon sa Amerika, trabaho ako ng gabi sa Pilipinas. Pag nandito man sa Pilipinas, ang aking trabaho ay sa gabi. Doon, 2. Diba? Kaya kung minsan wala nang tulog. Dahil sa ginagamit yung gabi para sa ibang bansa. Nandoon sa bansa, dito naman sa ibang bansa. Kaya ayan, mahirap na buhay. Na nabubuhay. Naghanap buhay. Sabi nga ng mga tao, nasaan yung tatay mo? Naghanap ng pera. Para bang pera na lang hinahanap, hindi nahanap buhay, di ba? Pag tatanungin mo yung anak, mukhang pera na, ano? Hindi nahanap buhay. Tanungin mo yung mga bata, saan magulang nila, ninyo? Naghanap ng pera, sir. Di ba? Nagbago yata ang isip, hindi na hanap buhay, hanap pera. Di ba? It's a rare privilege kasi pag mayroon kang nakilalang mga Pilipino gathering, kahit doon sa US, lalo na doon kasi sabik na sabik, kasi minsan lang. California, Manitoba, yan ang maraming Pilipino. Minnesota is as white as snow. Kaya sinasabi namin, Minnesota. Yan. Ganyan nangyari. Pag nakita-kita itong mga Pilipino, nako, mangyari yung ano yon, 4 na K. Diba? Kumustahan, kwentuhan, kainan, at hindi niyo alam siguro ng iba kudakan. Yan. wala nang kodak ngayon. wala nang kodak. Iba na, iPhone. Sa amin lang yan, yung mga luma, yung mga matatanda na tao, kodak. Kasi kung minsan, talagi nakiklik. Sabihin mo, baka maubusan ka ng film. Diba?
So, our meditation for today, dalawang text yung kinuha ko, ay yung Genesis 12, 10 to 20, at saka yung New Testament, bagong tipan, sa Matthew 2, verses 13 to 23. If you read it, then it's a story about migration, di ba? Migration. The Old Testament is about the story of Abram, di ba? Abram primero. And then if you will continue reading, patuloy yung pagbasa, yung Abram ay magiging Abraham, di ba? Pero saan sila pumunta? Sa Egypt. Ito namang pangalawa, the Holy Family. At sino yung Holy Family? Mary, Joseph, and Jesus. Jesus, Maria, Joseph, di ba? Pag ganaganyan, pag ikaw ay nagugulat, yan ang Holy Family. Jesus, Maria, Joseph. Yan. Di ba? Wow. Saan sila pumunta? Sa Egypt din, di ba? Pumunta sa Egypt. Jesus, Maria, Joseph. Yan. Pag ikaw ay nagugulat. Katapos, mayroong isang bata, mayroong klase na inutosan sila ng teacher na dapat kayo mag-drawing ng isang mga karakter sa Bible, mga tao. So mayroong isang bata, nag-drawing siya. Drawing. Yung kanyang drawing ay may eroplano. Di ba? At yung mga eroplano naman ay mga bintana, di ba? May 3 tao. Kaya tinanong siya ng kanyang teacher, sino itong mga tao na ito? Yan si Baby Jesus. Baby Jesus. Itong lalaki, very obvious naman. Ito si Father Joseph. Ito namang isa. Si Mary, Mama Mary. Di ba? Pero mayroon pang isa. Nandoon sa pinakaharapan talaga. Di ba? Sino yan? Sabi ng bata, Pontius the Pilot. Sabi niya, ganyan ang nangyari. Doon sa Old Testament, ano ang reason bakit sila ay pumunta sa Ehipto? Tagutom, di ba? Famine, di ba? Tagutom. Now there was a famine at nagkagutom sa lupaing yaon at bumaba si Abram na nasok sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain, di ba? Oh, yan. Pagkatapos, if you follow Genesis 26:1, mayroon na naman. At nagkagutom sa lupain bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. Naku, mayroon namang kagutom na naman, di ba? 2 beses na. And then, sa verse 42, 1 and 2, mayroon na naman. Ano bang nangyari doon? Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan diyan, di ba? Bumaba kayo roon nang sa ganang atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. Di ba? Anong sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak? Bakit kayo nagtitinginan ng diyan? Bakit kayo nakatulala? No? Huy, naglurat lang ng imong mata. Diha. Kinahanglan mo lakaw na ka. Di ba? Yan ang sinasabi sa Bisaya. Unsa man ka diha? Nga, nagalurat naman imong mata. Eh, pumunta ka na doon sa Ehipto, kuha ka ng trigo. Di ba? Yan. Nako, huwag kang tulala diyan. Pero anong nangyari? Ang background dito, bakit pumunta sila sa Ehipto? Kasi maraming pagkain doon sa Ehipto. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit maraming pagkain doon sa Ehipto? Yung background story ay yung pagbinta kay Joseph sa kanyang mga kapatid. Mayroon pa lang mga kapatid.
Sinasabi natin ngayon sa ating panahon na, Sir, human trafficking daw ay bago. Hindi. Noon pa nga, may human trafficking na. Sinong nagbibinta? Yung mga kakilala mo. Di ba? Karamihang rape nga nangyari ay ginawa sa mga taong hindi malayo, malapit sa mga kuan mo. Di ba? So, ganyan nangyari. Bininta nila si Joseph. Kaya nandoon si Joseph sa Ehipto. Of course, as it turned out, yun namang bininta ay siyang nakatulong sa kanilang pamilya. Di ba? Yan, ang ganyang istorya ng kuan. Ang ganda pala ng istorya ng migration, migrant, itong Bible. Di ba? So, pumunta sila. And what can you expect? Kumuha sila ng maraming dala. Siguro, trigo. Sa ating ngayon, bigas. Di ba? And what can you expect? The grains they brought had been eaten all up in due time. Kaya nga sinabi ng Genesis 43, verses 1 and 2, at ang kagutom ay mahigpit sa lupain. At nangyari, nang makain na nila ang trigong kanilang dinala sa Ehipto, naubusan na yata, na sinasabi sa kanila ng kanilang ama, kayo'y pumaroon uli, bilhin ninyo tayo ng kaunting pagkain, di ba? Wow! Ganyan naman. Punta daw kayo sa Ehipto. Bakit? Naubusan na tayo ng ating pagkain kasi kung dependent ka sa mga pagbili mo, wala na, di ba? Siguro sa inyo hindi nakaranas ng paghihirap na doon yung bigas ilagay sa yung ano yun sa amin, yung lata, di ba? Pag patiran mo yung lata, wala na. Nako, pag ginanyan ng tatay, wala na ng bigas, di ba? Wow, kakabahan ka na. Dahilan sa naubusan na ng bigas. Ayan. Kung walang pera, anong gagawin? Bali-bali na naman, bali-bali. Utang ka doon, utang, di ba? Kasi baka maghintay tayo ng kupras. Pagdating ng kupras, ganyan, ay pwede nang magbayad tayo. Ganyan. Kung kulang ng bigas, lugaw-lugaw lang muna, lugaw. At kung kulang ng lugaw, lagyan mo ng kamote kaunti, di ba? Ayan. At kung wala ay, nako, sarap na yung lugaw, di ba? Kung bigas lang, masarap na yan. Lagyan mo lang yan ng taba ng baboy, mantika, asin, nako, ganyan-ganyan. Sarap na, di ba? Ayan. Totoo. Kung minsan, saging nga, ganan mo pa, hinog na saging. Ang sarap, di ba? Sarap, basta ikaw ay gutom, sarap. Sarap lahat. Kaya sabi ng aking ko na, Doktor, meron akong sakit. Anong sakit mo? Kasi pag ako ay nagugutom, malakas akong kumain. If you want to have the appetite, yung gutom talaga, may appetite yun. Di ba? Mas masarap ang ulam. Kaya yan ang nangyayari. Si Jesus naman, anong nangyari? Bakit pumunta sila sa Ehipto? Kasi papatayin siya, di ba? Kasi natakot yung hari, si Herodes, na itong bata na ito, according to the prophets, na pag ito ay lumaki, ito ay magiging king, di ba? At papalit sa akin. Habang maaga pa, titirahin ko na siya. I-extrajudicial killing ko na siya. Puk! Yun, ganyan. Kasi delikado ito. Di ba? Baka ito maging presidente, maging hari. Uunahan ko na. Di ba? Ganyan ang ginawa ni Hari Herodes. Talagang galing si Herodes na. So, ito ay dalawang rason. Famine at politics. Di ba? Persecution. Pero maraming rason. Iba pa. So, but the main reason is economics. Di ba? Kasi kung sa Pilipinas naman ay mayroon kang sahod na ganyan, o wala kang trabaho, anything is better, di ba? Yeah, so bakit ka lang makatulala doon? Kung mayroon kang, kahit nurse ka doon, kahit maestra, di ba? Murang-mura naman. Kung mayroon kang 20,000 pesos or 50,000 pesos, o yung mga trabahante diyan ay 12,000. Sa probinsya doon sa amin, 8,000. Nako, wow, kawawa naman yan, di ba? Maraming utang. So ganyan. Kaya kung magkaroon ka ng 35,000, wow, laking kaibahan ng 10,000 at 35,000 at 50,000 pesos, di ba? Ang laki. Kaya dapat umalis.
hanap buhay, magsikap. Yan. That's very common. Pangalawa, yung politika. Pag mayroong conflict, di alis, di ba? Bakit ka naman nandoon? Kung halimbawa, yung mga Syrians, umalis sa Syria, yung mga Vietnamese, umalis sa Vietnam, puntang Amerika, yung mga Rohingya Muslim sa Myanmar, sa nagsialisan. Sa cultural aspect naman, di ba? Yung kultura. Sa akin, ito ang, of course, mayroong pangarap na maging masaganang buhay, pero isa pa rin paraan yung I like to pursue further studies kasi yan ang aking parang passport, parang ticket to the moon, di ba? Upang makamit ko yung economic stability at saka yung aking gustong mag-aral. Maraming mga Pilipina nandoon sa Amerika nag-aaral, di ba? Pero kahit natapos na yung kanyang visa, ano ang ginagawa? Hindi na umuwi, di ba? Kaya yung sinasabi nating undocumented, di ba? Kasi na-expire na yung visa for student visa. Doon na lang sa Amerika, hindi na umuwi. Kahit nagkasakit na yung nanay, kahit nagkasakit na yung tatay, maraming hindi uwi. Kaya alam ko, marami kong alam na tao na ganyan. Di ba? Hindi na uwi kasi sayang. Di ba? Iiyak na lang. Yan ang aking karanasan doon sa iba. Naku, hindi na uwi. Katapos, naging tago na. Di ba? TNT. Di ba? Nangyari yan. Narinig ba niyo yung istorya tungkol sa TNT? Di ba? Kasi nung isang istorya daw na may isang TNT. Yung sa US, mayroong isang telephone company na AT&T. Yan. Medyo malapit yung TNT at AT&T. Pumunta doon siya sa telephone booth, ganyan. Hello? And then, may sumagot na sa kabila. Hello, AT&T? Sabi niya, bakit alam ng operator na ako ay AT&T? Yan. Pagkatapos, tumating yung pulis. Nanginig siya, ganyan. Sabi ng pulis, are you done? Bakit alam niya ang aking pangalan ay Daniel? Wow! Nanginig siya. Kalma ka lang dyan. Just keep your calm. Be cool, man. Be cool. Sabi, bakit alam niya ako taga Bicol? Delikado. Delikado, taga Bicol. Di ba? Isa lang yan. At saka ngayon, mayroon pang iba yung sinasabing CIM, Climate-Induced Migration. Di ba? Yung sa climate, especially yung global warming, yung global climate change. Halimbawa, doon sa Tuvalu, di ba? Doon sa Maldives, doon sa Indian Ocean, pati sa Kiribati Islands, nababa kasi yung kanilang mga coast, yung land. Kaya later on, maybe in the next 50 years, wala nang Tuvalu. Kung sabihin sa iyo, sir, taga saan ka? Taga Tuvalu, saan yan? Nandun sa ilalim ng ocean. Wala ka nang uwian na bayan. Di ba? Dilipat ka na doon sa Australia. Yan ang ginagawa. Yan ang nangyayari. Pero hindi lang yung mga dahilan dyan na economic, political, cultural. Mayroon ding sinasabing inner stirrings, yung talagang sa kalooban ng tao, na bakit siya ay gustong umalis doon upang pupunta doon sa ibang bayan, upang mag-migrate. So it's not only economic, political, cultural, mayroong sinasabing inner longing. Yung sinasabing love, yung desire, yung hope, yung pag-asa. These three, yung love, desire, and dream or hope are intertwined. Ito ang liham ni Pinay. Okay? Speaks of the reasons that urge people to migrate. Sabi niya, umalis akong may udyok ng pangarap, makauwi sa galak, maahon sa hirap, bugnot na palibhasa sa galunggong at kanin, at palad na meriendang kamutit saging. Pangarap ko ring maging may bahay ng isang ginoong gwapo at magalang. Yan. I left urged by a dream of coming home to cheer, of being removed from hardship, from the annoying lot of eating galunggong. Of course, galunggong is so expensive now. Tilapia na lang, pla-pla-pla, mas mabuti pa.
Kasi noon, panahon namin, galunggong talaga. Pero ngayon, wala na, mahal na yung galunggong. So, economic consideration, sabi ng isang Pilipina, and this is the inner steering. Di bali na tayong maghirap, huwag lamang ang ating mga anak, di ba? Makatapos lamang ang aking kapatid, maipagamot ko lamang si inay, at makatulong man lamang kay itay. Yan, di ba? Pwede ka namang tumira doon lang, hindi ka na alis. Pero mayroong inner longing, you want to help. You have a dream, you have the desire because you love your family, you love your siblings, you love your kids. Di ba? Hindi baling walang iPhone, basta may ipon. Yan, di ba? Yan ang ginagawa natin. Pero challenging yan na buhay, di ba? Kahit yung sa Amerika, hindi naman masaya lahat yun eh. Naghihirap din sila, nagsisikap, gusto nila mag-adjust. Mag-adjust ka agad upang magandang buhay. Kaya doon sa Amerika, nako, maraming Pilipino na doon sa INS, yung sa immigration, bago ng pangalan. Di ba? Halimbawa, si Federico Hagibis, ano na siya doon? Federico Hagibis. Federal Express. Di ba? Si Juanito Lacarin. Johnny Walker. Si Leon Manggubat. Tiger Woods. Si Topacio Mamarel. Sino siya? Top Gun. Yan. Si Victoria Malihim. Victoria's Secret. Yan. Di ba? Ganyan yan. At si Gregorio Talahib. Ayan, si George Bush. Yan. Kahit nagsisikap ang mga Pilipino na mag-adjust, yung prejudice ay talagang malalim, matindi, di ba? And I believe it's also true in other parts of the world, di ba? Kung minsan, sinasabi nga na Filipinos are odorized, amoy daw na Pilipino. Ano ang amoy na Pilipino? Di ba? Amoy bagoong. Amoy tuyo. Kaya pala mayroong street diyan, nakita ko. Amoy Street. And then nakaturo, toilet. Wow! Kinunan ko ng picture. Kasi bigay ko yun doon. Mukhang sinadya diyan, Amoy Street, toilet. Ganon. Wow! Wow! Pero ang Pilipino ay daling mag-adjust and they also know how to fight back, di ba? Kasi yung onggoy, ano yan? Ay, onggoy. Yun. Natuto na sila. Wow, saya ang buhay ng Pilipino, di ba? So one time I was privileged to interview some Filipinos in Roma Termini kasi I like to interview and research ng Filipino migration kahit saan sa Germany, sa Roma, sa Venice. Merong sabi niya, sabi, kunan kita ng picture. Sir, huwag sir. Kasi nakakahiya. Kasi ang ginagawa ay, linis dito, linis doon, luhod diyan sa Onidoro, luhod sa Onidoro. Katapos, after 2 hours, sakay ng bus, doon naman sa isang bahay, trapo dito, trapo diyan, luhod sa Onidoro, luhod sa harapan ng Onidoro, di ba? Tapos, ilang bahay ang matapuhan niya. Nako, sabi niya, luhod dito, luhod doon, pagdating simbahan, luhod na naman. Trapo dito, trapo doon, para ipadala sa mga trapo sa Pilipinas. Ayan, yan ang nangyayari sa ating bayan. So, katapos, sinasabi tayo na we are the sacrificial lamb. Sacrificial lamb ka nga ng Pilipinas, doon naman sa ibang bansa, ikaw ay scapegoat. So, wow, scapegoat? Lamb, wow, kambing at karnero. Yan ang kan mo. So ito ang ating, ako excited mag-sermon kasi masaya kayo. Pero ito ay nakita natin na ang ating buhay bilang mga migrants ay ganoon din pala kalapit sa narrative, sa istorya ng Biblia. Diba? Yung ating Panginoong Hesus, ganoon din pala ang kanyang kalagayan. Yung pala mga Exodus, Israelites, ganoon din pala ang kalagayan nila. So, kaya mayroon tayong masasabi na ang Panginoon ay hindi palaging
sumasabay, gumagabay sa kanila. God is a God of migration. Ang God is a migrant God. Sabi nga niya na this is the God who says, go, but also says, I will be with you. I will accompany you. I will not leave you. Yan ang sabi nga. Yan ang sabi ng ating, I will be with you. Paano yan pinatunayan ng ating Panginoon sa mga Israelites? I will not leave you desolate. Kasi ang sinabi nga sa Lamentations 3:22-23, sa mga kaarawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyang pagtatapat. Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are fresh every morning, great is thy faithfulness. Diba? Paano napatunayan? That God was faithful, God was with them, God was sustaining them. Doon sa wilderness, mayroon silang bread of heaven. Ano yung bread of heaven? Yung sinasabi na manna, di ba? Bread of heaven came. It was always fresh, it was always new, pero hindi mo pwedeng i-hoard, di ba? So, sabi nila, ano ito? What is it? The Hebrew word for what is it is manhu. So the bread was called manna. Wow! What is it? In Hebrew is manhu. Kaya yung pangalan ng tinapay na yon ay manna. Wow! The bread was named, what is it? Manna. Which makes it wonder bread. Diba? Wonder bread pala. So dumating yung wonder bread. Kahapon, tinanong ko kung anong tugon natin, anong response sa ganitong steadfastness ng Panginoon. Ang sinabi ko na, we have received grace, therefore, our first response would be gratitude, gratefulness. Pero hindi sapat yung pagka-grateful natin. Gratitude is only one, the beginning. So how do you express your gratitude? I say that living gratefully demands living faithfully. Diba? So, to be grateful, if you are grateful, you must be faithful. Are you grateful? If so, live faithfully. Yan. Because God has been faithful all the time, God will not leave you. Be grateful and be faithful. Diba? God is always faithful. And it is for that reason that the Apostle Paul could sing even while being chained. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Mangangalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sabihin, mangangalak kayo. Saan ito nangyari? When Paul was enchained, nakakadena, but he could still sing, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Diba? So, can we sing rejoice in times of trouble? Yes, if we are faithful. Because God is always faithful. Are we faithful? Will God find us faithful? Will the next generation find us faithful? I can only hope, to use the lines of a famous song by Steve Green, that all those who come behind us find us faithful, and the fire of our devotion light their way, and the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Diba? Oh, may all who come behind us find us faithful. Let us journey in the spirit of gratefulness, of joyfulness, and faithfulness. Amen. Maraming salamat.
Thank you so much, Doctor, for the very inspiring message for today. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.